Thank you. Pasok si Luna, bilis, 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 bilis. Pasok si Luna. Pasok si Luna. Ah. Hey, iwan. Wait lang, dyan, stay lang dyan. Stay lang dyan, Luna. Let's go, let's go. Lakas ng ulan. Salamat sir. Thank you. No, ninabot lang tayo. Gilid lang tayo bago tayo mag-start. I-chat lang natin si Mrs. Jimny 5 doors, tapos ayun yung bago nila, yung Fronx na hybrid, pero hindi siya yung exempted sa coding. Chat lang natin si Mrs. Kamusta mga ma'am, mga sir? Sheil here. So today ay September 26, 10 AM. Katatapos lang natin magpa-PMS dito sa Suzuki Auto Taytay. And pauwi na tayo ngayon. Odo natin ay 34,740 currently. So yung ginawa nating PMS ay basic PMS for 35,000 kilometers. Pero since di natin naabot and nag 4 months na, ayun, PMS. So okay lang kasi actually yung first year natin gamit yung unit natin, parang sobrang gamit talaga ng unit. Every 3 months nagpapa-PMS tayo. And kung tatanungin nyo magkano inabot, hindi ko na pinakita yung sa loob kasi medyo marami na akong content na ganon. Inabot tayo ng 3.3. Change oil lang yon. And medyo masama yung panahon ngayon dahil may bagyo. So nandito na tayo ngayon sa Binangonan. In-skip ko lang yung part kanina kasi sobrang lakas bigla ng ulan. And hindi ko sure kung napansin nyo, kasama pala natin si Luna. Ayan, tulog. Siya yung sinama natin today dahil birthday niya kahapon. Birthday nila kahapon ni Hunter, pero si Hunter kasi ay inuubo, kaya si Luna yung sinama natin. And ilan na rin yung comments sa channel natin na sobrang tagal daw natin na walang upload. And nung chinek ko, more than 2 months na yata or magti 3 months na wala tayong upload sa YouTube dahil sobrang naging busy eh. Oh, baha. First time ko nakita magbaha dito. So, ang naging reason kaya sobrang tagal natin walang upload ay una, sobrang naging busy sa work. Actually, yung mga nakaraang weekends ay meron din akong pasok. Another reason na kaya naging matumal yung paggawa natin ng video, actually ito yung pinaka naging main reason, ay
nalaman namin recently na buntis si Mrs. So sobrang naging busy dahil first baby. Kaya pabalik-balik kami sa OB nitong mga nakaraan dahil sa mga check-ups. Lalo first time parents, wala naman kaming experience kung ano yung mga dapat ipacheck. So ang daming naging test. Lalo nung first month, parang weekly kami sa hospital para sa mga test. Ayun, kaya sobrang tumal talaga ng videos natin itong mga nakaraan. Anyway, skip na tayo dun sa part na yun. Recently din, nalaman ko na, hindi ko sure kung napanood nyo sa huling video ko yata yun, nabanggit na meron akong profile na shield. Hindi ko alam kung aware kayo, no, pwedeng gumawa sa Facebook ng profile. So gumawa ako ng shield na profile, tapos nakasali yun sa group ng Suzuki Espresso. Tapos minsan pag may question, tapos alam natin yung sagot, yun yung ginagamit ko pang sagot sa question. Tapos nalaman ko noon na na-block yung account. Di ko alam kung bakit na-block yung account na yun dun sa group. Then recently, since nga na-block yung profile na yun, ginagamit ko yung personal account ko pero naka-anonymous. Kasi ayokong makita yung personal name ko dun sa comment eh. So gamit ko yung personal account ko na naka-anonymous. Tapos napansin ko na lang recently, walang lumalabas sa feed ko dun sa group na yun. Then nung trinay ko i-search, ayun nga, na-block na rin yung personal account ko. Di ko sure kung bakit, pero anyway, hinayaan ko na. Actually dun sa previous video ko, may nag-comment na nangyari na rin daw sa kanila yun. Tapos minessage lang daw nila yung admin para ipatanggal yung pagka-block. Pero yung sa kanila nag-okay, pero yung sa akin kasi hindi ko na ginawa. Hinayaan ko na lang. Tapos meron akong ginawang group for Suzuki Espresso. Medyo matagal na actually, hindi nga ganong active yun. Ginawa ko lang ng mabilisan yun dati. Tapos ngayon, since na-block yung parehas na account ko, hinahayaan ko na muna mag-join kahit na sino. Tapos mag-post ng kahit ano dun sa group na yun. Lalagay ko na lang yung group dito, pero soon, plano ko siya i-filter para lang makita na active yung group and umangat sa algo ng Facebook. Actually, yun lang yung update recently. Ang dami kong plan na gawing videos dito sa unit. Kaka 2 years lang din itong unit natin this week, nung September 22. And iniisip ko noon gawa ng video kung gagawan ba natin ng review after 2 years of ownership. Pero since naging busy nga, and to be honest, wala namang ganong change. Grabe pala baha dito pag malakas ulan. Wala namang ganong change sa unit natin. Iniisip ko na wag na siya gawan. Plano ko after 3 years na lang. Kasi after 3 years, doon mag-e-end yung warranty ng unit. So doon ko na lang siya plan gawin. Tapos isa pang plan ko na video na gawin, which is sobrang overdue na, is yung review natin nitong tint natin, nitong ceramic tint. Meron akong video nito last year, mga July yata yun. July natin pina-install yata kung hindi ako nagkakamali. Tapos pinawarranty pa nga natin to kasi nagka-bubbles. Tapos sabi ko noon, i-review ko after 3 months para matry ko lang bago natin bigyan ng review. And hindi ko nagawa yung review na yun, yung after 3 months. And plinan ko siya gawin after 1 year, pero ayun nga, naging busy. So hanggang ngayon, more than 1 year na. So July, August, September, 1 year and 2 months na yung tint natin, wala pa rin siyang review. Medyo umupa na yung ulan, pero madilim pa rin. Nasa Visayas yata yung bagyo ngayon. Ayun, tapos actually meron pang isang kinukulit sa akin si Mrs. dito ngayon. Since magkaka-baby na rin, iniisip ko na rin ipa leather seats etong sasakyan.
Dati medyo nagdadalawang isip ako gawa nung init, pero since magkaka-baby, mas in-expect natin na mas magiging madumi yung loob ng sasakyan, tsaka para madali linisin, iniisip ko na rin ipa-leather. Saka ko na lang iisipin kung paano natin ma-maintain na malamig yung loob ng sasakyan kasi naka-leather. Matagal ko na siya nabanggit kay Mrs. Actually, siya na yung nangungulit ngayon na ipagawa ko na, pero sobrang busy nga, hindi ko pa siya mapagawa. Pero nakapag-inquire na ako. Kailangan ko na lang balikan yung mga shop na yan para sa pricing nila. Tapos iniisip ko ito, tanggalin na itong cover na to, steering cover. Tapos ipapa-leather ko din. Medyo madulas na rin kasi ito eh. Ito, nabili to same day ng pagka-release ng unit eh. Medyo madulas na siya, lalo kapag malamig. Ayun yung plan ko soon. Sana magkaroon ng time para mapagawa and sipagin, no? Ilang araw na akong kinukulit ni Mrs. doon. Tapos isa ko pang plan na gawin dito. Actually naka-leave ako for 1 week. And plan ko sana gawin ngayon is plan ko lagyan ng mga closed cell foam, kung alam nyo yun. Yung itong ceiling, yung matting, tsaka yung doors, para mag-improve ng konti yung NVH ng sasakyan. Kung alam niyo yung NVH, noise, vibration, and harshness ng sasakyan. Since magkakaroon ng bata, para medyo tumahimik yung cabin. So kung magtatanong kayo kung hindi ko plan magpakabit nung, nakalimutan ko yung tawag, yung dinidikit sa metal part, sound deadening. So hindi ko pa siya plan. Actually hindi ko siya iniisip gawin, kasi yung sound deadening kinakabit siya sa metal part ng sasakyan para malesen yung vibration dun sa metal. Yun yung purpose niya talaga. Pero hindi ko siya iniisip pag gawin ngayon, kasi actually yung parang target ko, at least ma-reach ko lang yung NVH ng Vios. Tapos nanood ako recently ng yung kung ano yung itsura ng loob ng Vios kapag kinalas mo itong door panel nila, yung matting, tsaka yung headliner. So napansin ko sa Vios, meron siyang mga foam na hindi nakadikit sa metal, nakadikit sila sa headlining, sa matting, tsaka dito sa plastic na to, plastic trim. So ganun yung plan ko gawin. Pero hindi tayo gagamit ng foam. Meron nabibili na foam sa online, pero ayoko nung foam kasi kapag nababasa yung foam, doon nagsisimula yung amoy. So plan ko gamitin is yung closed cell foam, kasi hindi yun sumisipsip ng tubig. Tapos ayoko din sila idikit sa metal na part, para conscious lang ako na baka pagsimulan ng kalawang. Dadaan lang tayo McDo, bibili tayong ice cream para dito sa birthday girl. Yung isa hindi natin bibilan kasi inuubo. Hi po, good morning. Welcome po sa McDonald's. Ready mo take your order? Isang sundae, yung walang chocolate, yung white lang. Plain Sunday lang po. Plain lang. Okay po. Tapos isang medium fries. Okay po. Yun lang. Okay po. Wait na lang po tayo for the payment. Thank you. Thank you. So yun yung mga... Uy! Hindi, motor yun. Motor na Suzuki. Kala ko may ano na sasakyan dito. So yun yung mga plan ko. Tapos isa pang reason kaya hindi ko plan magpa-sound deadening, kasi iniisip ko, pero wait lang. Hi sir, medium fries, plain Sunday. Card payment. Park lang muna tayo. Pakainin natin to. Ayan, tumalikod na naman sa atin. Hindi ko alam kung hindi ba siya masaya na sinama ko siya eh. Kasi sa Suzuki hindi man lang naglakad, puro pakarga. Tapos natutulog lang. Maaga kasi kami umalis, mga 7 yata. Kasi morning ako nagpa-schedule ngayon. Morning ako madalas para mabilis. Tsaka medyo masipag pa yung mga technician.
So balik tayo dun sa sound deadening. Kaya rin iniisip ko na hindi ko siya plan gawin is bukod dun sa medyo conscious nga tayo sa kalawang, no? Ito sakto. Iniisip ko din kasi pagtagal ng sasakyan after more than 5 years pa siguro, plan ko siya ipa-repaint. Same color na gray pero ibang shade. Tapos kapag pinapaint ko siya, ayoko nung labas lang. Gusto ko pati yung loob nito, tanggal yung mating, pati yung ma-repaint. Kasi kapag nakita, hindi ko sure kung aware kayo, no, pag nakita nyo yung loob ng sasakyan, manipis lang yung paint niyan yung loob. So gusto ko rin siya mapa-repaint. And kapag may sound deadening, sobrang hassle niya tanggalin. May correct way para tanggalin yun. So kaya ayoko muna siya gawin. And since medyo kontento na ako sa NVH ng Vios, yun lang yung target natin for now. Try ko muna yung closed cell foam na ididikit ko lang dito sa plastic trim na to. Tapos lalapat ko lang siya sa mating. Tapos papatong ko lang siya dito sa headliner. Yun yung plan ko. Anyway, bigyan muna natin tong isang to ng pagkain niya. So ito yung sa atin, fries. Tsaka yung niya. Konti lang muna, baka ginawin. Ano na? Dito. Wait, patong natin. Yan. Nalalaglag. Ayos natin, oh. Sige na. Basta kami kumain and paalis na kami. Ganito yung una naming sasakyan ni Mrs. Itong Starex na to. Pero ito yata ay 2005 or 2006. Yung sa amin ay 2007. Hindi kasi ganito yung grills nun color black na matte yung grills nung amin. Kaya yon, nagsimula talaga kami sa malaking sasakyan, van, pero second hand. Yun yung una naming sasakyan. Kaya dun ako natuto talaga, lalo second hand. Tapos naglabasan yung sira. Minsan kami lang ni Papa yung gumagawa. So dun ako nag-start magkaroon ng alam sa pag-aayos ng mga konting sira sa sasakyan, tsaka yung mga parts. So pauwi na tayo, and bago lang mag-end yung video, no, sagutin lang natin yung isa sa mga nagiging comment din sa YouTube natin ay kung sa kasa pa rin tayo nagpapa-PMS. And yes, kita nyo naman, sa kasa pa rin tayo nagpapa-PMS kahit na more than 2 years, kaka 2 years lang ng unit natin. And plan namin ni Mrs. na magpa-PMS sa kasa hanggang 3rd year, which is yun yung validity ng warranty. So plan namin tapusin yun, tapos iisip kami kung lalabas na ba kami, which is most likely na mangyayari since wala na namang warranty after 3 years. So in case lang na may magsabi kung bakit hindi na lang sa labas magpa-PMS tapos yung natitipid sa labas, is ipunin, tapos in case na may masira, yun yung pampaayos. Iba-iba kasi, for example sa amin ni Mrs. tulad nung Starex na pinakita, na tinuro ko kanina, nabanggit ko din na may mga naglabasang sira doon. Yun yung medyo na ano si Mrs. parang hindi naman trauma, pero iniiwasan niya na mangyari na pag may nasira is, alam niyo yun, masisira yung budget namin gawa sa repair, sa parts. At least less isipin na pag may nasira sasagutin ng kasa kasi pasok sa warranty. Though hindi lahat pasok sa warranty, nasa service booklet yon kung ano lang yung nasa warranty. Actually nung huli kong PMS na pinost ko sa page, may nag-comment doon na
may naging problem sa unit niya. Tapos nagbigay din siya ng update dun sa same comment na yon na after ma-diagnose, na-cover ng warranty yung sa clutch component yata yung may nasira. So pinalitan. Ang nilabas lang niya na pera is para sa fluids na kailangan palitan. Pero yung parts, labor, para sa warranty libre. Nandun yun sa comment. Pati yung resibo yata. Di ko sure kung piniem niya sa akin yung resibo o nilagay din niya sa page. Pero siguro hanapin ko, tapos lagay ko yung screenshot dito for reference nyo. So yun para sa mga nagtatanong. Pero kung gusto nyo malaman in depth kung ano yung pros and cons kung sa casa or sa labas kayo ng casa magpapa-PMS, siguro gawan natin next video. Actually nung sa Starex nagpapa-PMS kami noon sa labas, and may bad experience din kami ni Missy sa PMS sa labas. Siguro sa next video ko na rin i-detail. So case to case basis, no, hindi laging pangit sa casa, hindi laging maganda sa casa. Same sa labas, hindi laging pangit, hindi laging maganda. So meron laging factor ng human error sa repair. Uy, nangabol yung aso.